Kami kasing curious kung ire-recommend ko daw ba na magtrabaho yung mga kababayan nating Pilipino dito sa India. Yummy? Peanut. Is it yummy? Delicious, right? Especially if you have green. Pinapatawag ako ngayon sa may center ng magdadrive. Wala dyan, no? Marcho, Croce, ha? Ala, Chalvi. Hey, Milan, dyan, we managed to be safe, to get safe. I'm happy. What's correct? Diabetes. Gently, So, nagpa-check up sila for diabetes kasi nga merong history of diabetes yung buong angkan. So, si Milan. India, wag na lang sa India. Ibang country na lang. Magtrabaho ka sa Dubai. Today's agyaras or fasting. So, ayan guys. Mami sukha banawas pana. Patar velina pana. So, ganggafoy, kemcho. Majamat siya na. So, kakagising ko guys, and nakita ko sila dito na nagtutulungan sa paggawa nitong patar velina pana. So, ang ginagawa nila usually guys, meron sila ditong dahon ng gabi. So, hinugasan na nila yan. And then, meron silang mixture dito. Isa-isa nilang pinapahid. Ayan o. Wala nang kutsara. Kamay-kamay talaga. Ayan. Highlights na to. So, ito yung usually pagkain na niluluto nila for fasting. Na. So, ayan o. Rotli sak khawai tapos banaw. Ang ginagawa mo guys, ayan o, mga maliliit na yan. Kasi ilalagay mo siya o. Tapos i-bebend mo siya. See? Ganyan siya. Parang gumagawa ng lumpia. Pero yung palaman mo lang is yung masala. Gumamit sila ng Karari na बनाए ने ta chokha na log jo hai besan so ayan na hoy bana so yung mga ingredients na nilagay daw ni Mami dyan, good for fasting daw, like the Ferrari lot or the fasting flour. Pero kapag hindi ka daw nagpa-fasting, pwede mong ilagay yung rice flour. So ayan, maliligo na ako guys, and sobrang maulan dito. So, ito yung pagkain natin for today, guys. Meron tayo ditong patorbelly na pana and sabudana. That's it? That's it? Sabudana wara. Yes. This is given by Himamasi. So, it looks crunchy and very delicious. May nuts siya. Nuts under siya, na? So, there's nuts inside. Nuts has hai. Yummy? Peanut. Is it yummy? Delicious, right? Especially if you have green chutney. So, ayan, kain tayo, guys. Guys, so, pinapatawag ako ngayon sa may center dito kasi they will be putting some injection na naman daw. So, tignan natin. Pupunta kami ngayon kasama si Janu and si Milan. Balitaan ko kayo. Yan, si Janu Ben ang magdadrive. Wala, Janu, Marcho, Croce, ha? Ala, Chalvi lang maro guys. So, nakaupo dito sa likod si Milan. Ayan. Marunong naman si Jano, but she's just scared. Ha? Hello, John. Malapit lang naman yung center dito. So, nagpa-practice si Jano. So, ayan, nakatingin si Mami kasi gustong-gusto niyang makita yung anak niya na mag-drive. Nakarating naman kami ng safe, guys. Hey, Milan, Jano, we managed to be safe, to get safe. I'm happy. So, punta tayo dito. May kinakausap si Milan, nagpapadressing si Lola. Punta tayo dito sa may center. Magpapa-injection daw tayo. What is it, Milan? Injection? Check it. I don't know. Let's see, so many people inside.
लोही तो बहुत सरस છે. आता काही नाही અમાર દર વખત રિપોર્ટ કરતા હતા. દર વખત રિપોર્ટ કરે ડાયાબિટીસ ને. એવું નહીં લે એટલે એ તો અમુક તમે મારી એક સ્લાઇડ લઈ લો. લો ફટાફટ. મહા ચેક કરી આલજો. આજે નહીં ચાલે. હે? 11:05 છે ને? Pauwi na kami guys and chinek lang nila yung yung dugo ko if okay ba siya. Okay naman daw. Maganda nga daw yung supply ng dugo ko. Tapos chinek lang nila yung heartbeat ng baby. Chinek nila yung length nito hanggang dito. Hindi ko alam kung anong tawag doon. Tapos chinek nila kung mababa na siya. So mababa na nga daw siya. Ina-expect na baka within one month lumabas na. Yung due date na binigay sa akin, medyo naging maaga. Pero baka daw end of July, lalabas na yung baby. So, yun yung sinabi. And also, dahil nandun na rin kami, chinek na rin yung blood pressure ko, chinek na rin yung timbang ko, tapos binigyan na rin kami ng pagkain or supplements. Kagaya na lamang nung flour, ganyan. So, ayun. Yun lang yung update. And kanina palang umaga, nagising ng maaga si Milan, Papa, tsaka si Mommy. So, nagpa-check up sila for diabetes kasi nga merong history of diabetes yung buong angkan. So, si Milan, sabi niya, magpapa-check up na nga rin daw siya. So, umalis sila ng maaga, 8 o'clock, kumain ng lunch. Tapos, 2 hours na pagitan, babalik na naman sila ngayon doon para magpa-check na naman. And then, yung result, makikita na mamayang alas 6 ng gabi. So, balitaan ko kayo kung ano yung result sa diabetes ni Mommy, Papa, and Milan, kung meron na ba or wala. Pero hopefully wala pa si Milan kasi yung mga tito niya, at the age of 27, 29, nagkaroon na ng diabetes. Kasi by genes talaga daw yata. Talagang meron silang history of diabetes. Lahat ng mga uncle niya meron, tapos si Mommy meron din, lolo, lola meron. So, magkabila ang side meron talaga. So, ayun. Wala masyadong ganap ngayon, baka pupunta sila mamaya sa Danpor. And if sasama nila ako, kapag video ako. Pero if hindi, tignan natin kung anong gagawin ko dito sa bahay. So, balitaan ko kayo maya-maya. Bago nga umalis si na father-in-law and si na Milan para magpunta nga for another blood report, ang ginawa nga ni father dito is kumuha nga siya ng pang-spray and aalisin nga daw muna niya yung mga damo-damo. Since napapansin nyo guys, maulan na nga dito sa India, kaya pinapatay na nga niya yung mga damo-damo para hindi daw maging forest dito sa likuran ng bahay namin. Tutuwa nga ako sa dalawang mag-asawa guys kasi nung nakita nga nila na ako yung magvi-video kay Papa, sabi ni Mommy siya na nga lang daw yung magvi-video kasi nga chemical nga daw yung ilalagay ni father-in-law dito. Kaya naman si Mommy talaga yung nagvi-video kay Papa ngayon. Nung nakaraang season nga guys, hindi nga kami nakapagtanim dito kasi sobrang daming ang mga na-hospital, sobrang daming mga ganap dito sa bahay. Tapos, hindi na nga kami nakapagtanim. Ngayon nga, dahil nga rainy season, pwede na kami makapagtanim. And inaalis nga din nila yung mga damo-damo kasi nga daw, baka pamahayan ng ahas. Kaya naman merong mga nagtatanong sa comment section guys, kung meron daw bang mga ahas dito sa lugar namin. Oo naman guys, sobrang daming ahas dito kasi nga nakatira kami sa village and napapaligiran kami ng mga damo, mga farms. Kaya naman hindi talaga maiiwasan na makakita ka. Maging ako nga nakakita na dito sa likod ng bakuran namin kasi yung kapitbahay namin guys, nakatira sila sa city. Dahil nga nakatira sila sa city, yung bakuran talaga nila parang jungle na. Kaya dun siguro namamalagi yung ahas. Sabi ni father-in-law, baka daw dito magpunta sa lugar namin o dito sa may bakuran namin. Kaya linisin na nga din daw namin and make sure namin na hindi siya titira dito.
Q&A na naman tayo guys. So, marami kasing curious kung ire-recommend ko daw ba na magtrabaho yung mga kababayan nating Pilipino dito sa India. Kasi napapansin ko na may mga naghahanap ng trabaho, mamimitas daw ng mga mangga, magtatrabaho daw as kasambahay, ganyan. Ako guys, sa totoo niyan, hindi po ako magpapaka-impokrita and magpapaka-prangka po ako sa inyo, no? Kaya po, yung mga Indiano pumupunta ng Pilipinas kasi yung value ng pera na makukuha nila sa Pilipinas is mas malaki kapag dadalhin nila dito sa India. Ganito po kasi yan. If hindi ako nagkakamali, yung palitan ng piso dito sa Indian rupee is nasa mga 1.5. So, kung meron kang piso, yung pera mo is magiging 1.5 dito sa India. So, ibig sabihin, mas mataas yung value ng pera natin kaysa sa kanila. Tapos, ang kagandahan pa dito guys, yung piso, wala tayong masyadong mabibili sa Philippines, di ba? Yung 1.5 dito, considered as malaki yung value. So, kung 100, wala nang masyadong value sa Philippines, wala ka na mabibili. Yung 150 rupees dito sa India, sulit na. Yun na nga yung kinikita ng ibang mga tao, yung sinusweldo nila. Minsan 200 lang yung sweldo nila. Napagkakasya pa nila kasi, kung sasabihin ko po sa inyo guys, yung cost of living talaga dito sa India is sobrang baba, especially kung nakatira ka sa village. Pero ewan ko lang sa city ha, kasi nakatira nga ako sa village. So yung village life, yung sinasabi ko po sa inyo. Pero sa city, syempre mahal lahat, babayaran mo, tubig, kuryente, ganyan, apartment. Pero kung meron kang bahay sa may village, may mga pananim ka, yung mga, or bumibili ka sa palengke ng mga vegetables, sobrang mura lang talaga ng mga bilihin dito. So, imagine ninyo, kung Indian ka, and pupunta ka sa Philippines, like, di ba nakikita nyo maraming mga nagpapautang sa Philippines na mga Indian, sobrang yayaman ng mga nagpapautang sa Philippines, guys. Kung nakikita nyo lang silang pakalat-kalat na naniningil. Pero pag uwi nila sa India, sa mismong bansa nila, ay nako, sobrang lalaki ng mga bahay, 3-story, floor, ganyan, yung mga bahay nila, yung mga bungalow nila. Tapos ang ano ng mga sasakyan, mayayaman yung mga nagpapautang sa Philippines, guys. Kaya yun yung nagiging negosyo nila. So, kung yung Pilipino naman, yung pupunta dito sa India, guys, yung average salary dito sa may area namin, lalo na kung sa probinsya, yung salary is mga nasa 10,000 to 12,000 rupees. Magiging magkano yun? Nasa 8,000 to 9,000 pesos. So, 8,000 to 10,000 pesos. Anong mabibili ng 10,000 pesos mo sa Philippines? Gets nyo ba yung point ko? Yung pera natin kasi, yung economy, ewan ko ba, ayoko na mag-economy, masyado nang malalim yun. Yung mga bilihin kasi natin sa Philippines, guys, sobrang mamahal. And kung magtatrabaho ka sa India, wag na lang sa India. Ibang country na lang. Magtrabaho ka sa Dubai, ganyan, magtrabaho ka sa Singapore, Hong Kong. Doon ka na lang mga tulong or maging kasambahay. Kasi, yung pera na marireceive mo, Hong Kong dollars, ganyan, o mas malaki yung seswelduhin mo sa Hong Kong kaysa sa magiging sweldo mo sa Philippines. Kung pupunta ka dito sa India, malayo ka na nga sa pamilya mo, yung sweldo mo pa rin, mas mababa din. Ba't di ka na lang magstay sa Philippines with your family, di ba? So, ayun yung logic, guys. Kaya, kung papapiliin nyo rin ako kung saan ko gustong tumira, marami din kasing nagtatanong yan kung saan ba mas magandang tumira daw. In terms of cost of living, guys, mas mura dito sa India. Di hamak na mas mura dito sa India. Pero, in terms of food, yung mga pagkain, hindi mo ma-fulfill dito yung mga cravings mo ng karne, baboy, baka. Manok pwede, pero iba kasi din kasi yung sa manok yung ano nila dito, may mga Indian spices din. So, kung mapili ka sa pagkain, hindi ko rin mare-recommend na tumira ka dito sa India. Kasi kailangan mo talagang mag-adjust sa mga kinakain nila, guys. Pero, kung nag-e-explore ka naman and willing ka na mag-adopt, mas magandang tumira dito sa India, guys. Kasi, talagang makakaipon ka, lalo na kung yung kinikita mo malaki. Wallet, dollars yung kinikita mo. Isa kang virtual assistant. Kung virtual assistant ka, kumikita ka ng dollars from foreign employer,
tapos ikaw nasa India ka, yung cost of living mo dito siguro nasa 10,000 rupees lang. 8,000 pesos lang kung magastos ka pa. Pagkain mo lang yun. Bahay, ganyan. Tapos, yung kinikita mo, 100,000 pesos. O, diba? Sobrang dami mong masasave talaga. So, yun yung kaibahan ng pagtatrabaho sa Philippines and pagtatrabaho sa India. Kaya, wag nyo na pong pangarapin na magtrabaho sa India. Mas maganda na magtrabaho kayo sa UK, ganyan, sa Hong Kong. Well, opinion ko lang to ha. If may mga tao, may kababayan tayo na nagtatrabaho sa India, probably malalaki yung sahod nila or nilipat sila ng kumpanya nila dito o baka meron silang kanya-kanyang reason. Pero kung sa pagiging kasambahay, pagiging worker sa farm, hindi po worth it ang pagpunta dito sa India para sa akin. Mas maganda na pumunta kayo sa mga ibang mga developed country, yung mga first ang tawag doon, yung mga Amerika, ganyan, UK, doon kayo maghanap ng trabaho kasi gaya ng sabi nila, pareho lang din natin ng estado yung sa India. So, ayun. I hope naliwanagan kayo sa question, guys, sa mga tanong nyo. And, kung meron kayong mga questions, sabihin nyo lang sa akin sa baba and we'll try to answer that. So, ayun. Thank you, guys, for watching. I'll see you all tomorrow. Bye-bye.